Di sila nagpaawat kahit na magitan na ang mga kasama nilang babae. Ilang saglit pa'y umawat na rin ang isa raw bouncer sa kalapit na bar. Hanggang sa binuhat niya ang isa sa mga nakikipag-away at ibinalibag sa kalsada. Tumama ang ulo niya sa semento. Ang kanyang sinapit, abangan. Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. 40 Pinoy na ilang linggong naipit sa giyera ng Israel at Hamas nakatawid na sa Egypt. Dating Pangulo at Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, giniit na suportado niya pa rin si Speaker Martin Romualdez. Yan ay kahit tinanggal si Arroyo bilang Deputy Speaker. Dalawang warehouse na may lamang school supplies sa may Kawayan, Bulacan nasunog. Presyo ng itlog nagtaas, kumonti pa ang supply dahil sa banta ng bird flu. Pogo Hub sa Parañaque, napistong ginawang spa na may halong prostitusyon. Sa Pogo Hub naman sa Pasay, nadiskubre ang samot-saring government IDs ng ilan posibleng peke raw. 6 na preso sa Tondo, Maynila, tumakas dahil umano sa pananakit ng mga pulis. Nawawalang beauty queen sa Batangas, nakita raw na duguan. At kumustahin ang mga biktima ng bagyong Yolanda makalipas ang eksaktong 1 dekada. Napahamak sa kamay ng bouncer ang isang lalaki na nasangkot sa away ng mga kabataan sa Baguio City. Umaawat lang nung una ang bouncer pero binalibag niya ang biktima. Ang insidente niya nasa full sa video. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Kuha sa videong ito ang rambulan ng mga kabataan sa kalsada sa Baguio City madaling araw nitong Lunes. Inaawat na sila ng mga kasamang babae pero tuloy pa rin ang suntukan. Hanggang sa umiksena ang isang lalaking nakasombrero, kinelyohan niya ang isang binatilyo, binuhat at binalibag sa kalsada. Tumama ang ulo ng binatilyo sa sidewalk. Dahilan yan, kaya agad siyang nawalan ng malay. Agad isinugod sa ospital ang 20 anyos na lalaki. Base sa investigasyon, bouncer sa isang bar, ang lalaking bumalibag sa binatilyo. Galing daw sa inuman ng grupo ng mga kabataan, pero hindi malinaw ang punot dulo ng rambol. May nasabi yung isang grupo na hindi maganda, so doon nagsimula. Eto namang nakita sa video na bumuhat doon sa isa is nagtutrabaho doon sa isang bar doon. Galit naman ang nararamdaman ng kapatid ng biktima sa bouncer na nakunan sa video. Napakalaki niyang tao, marami siyang wish para paghiwalayin yung dalawang grupo, pero the mere fact na binuhat yung kapatid, tapos ginawa niya pa yun. Na hindi naman nakita ko sa video, hindi naman siya yung sinusuntok ng kapatid ko. Yung kaaway niya, parang, parang grabe naman. Hindi na raw idinaan sa CT scan ng binatilyo. Umuwi na siya sa kanilang bahay. Pero ayon sa kanyang kapatid, umiinda pa rin ng sakit sa ulo ang binatilyo. Desididong magdemanda ang pamilya. Tukoy na raw ng pulisya ang pagkakakilanlan ng bouncer. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sinibak sa pwesto ang hepe at 3 tauhan ng presinto sa Tondo, Maynila matapos silang matakasan ng 9 na preso. Iniimbestigahan na rin ang akusasyong sinasaktan daw ng mga pulis ang mga preso kaya sila tumakas. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Wini-welding na ang gate ng kulungan ng Station 1 sa Tondo, Maynila nang datna ng News 5. Dito dumaan ang 9 na presong tumakas 1:30 kanina madaling araw. Paglabag sa illegal na droga, illegal possession of firearms at robbery ang mga kasong kinakaharap ng mga tumakas na persons deprived of liberty o PDL.
Lumalabas sa investigasyon na puwersa ng mga tumakas ang bakal na gate ng kulungan na halos katapat lang ng desk officer. May mga CCTV sa lugar pero wala munang binibigay na kopya ang mga pulis. Hinaltak nila out of pure force. Baka malambot na siguro yon. So pinwersa nila yon, naalis nila. Sakto lang na madaanan ng tao. Isa sa mga tumakas si MJ. Nito lang October 24 siya nakulong dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Nakita siya kanina ng kanyang kuya na si Benjamin sa ilalim ng Jones Bridge sa Maynila. Ayon kay Benjamin, nakausap niyang kapatid at kinumbinsi niyang sumuko. Siyam nga raw po silang pumuga. Kaya sabi ko, sumuko ka na lang, alang-alang sa mga anak mo. 4 yung anak po nun maliliit pa. Kwento raw sa kanya ng kapatid, isa sa mga dahilan kung bakit sumama sa pagtakas si MJ dahil sa pananakit sa kanila ng mga pulis sa kulungan. Kaya kung sumuko, sinasaktan ako. Hindi ka sasaktan nun. Sasabihin ko dun sa kernel na huwag kasaktan kasi nadala ka lang ng mga pumuga. Pero kalaunan, nakumbisi niya si MJ na sumuko. Sinurrender niya ang kapatid sa mga pulis bandang alas 8 ng umaga. Sa ngayon, 5 na ang naibalik sa kulungan kabilang si MJ. 4 pa ang pinaghahanap. Pero ang mga ito raw may surrender feelers na. Kasunod naman ng jailbreak, ni-relieve sa pwesto ang Chief of Police, Deputy Officer, Custodial at Desk Officer ng Station 1. Iimbestigahan din ng mga otoridad ang umano'y pananakit ng mga pulis sa mga PDL. Titingnan natin kung ano naging dahilan dito. We will be conducting an in-depth investigation para malaman natin din yung tungkol din sa questions nyo kung talagang meron po man treatment na nangyayari. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Tumilapon sa motor ang isang angkas na babae at saka nahulog pa mula sa flyover na higit 20 talampakan ang taas. Ang kanyang sinapit sa Frontline Report ni Ian Suyu. Nakahandusay sa kalsada ang babaeng ito nang abutan ng mga rescuers sa EDSA Quezon Avenue sa Quezon City pasado hating gabi kanina. Nasugatan sa iba't ibang bahagi ng katawan ng babae matapos mahulog sa flyover na nasa 7 metro ang taas. Ayon sa mga rumisponde, nakaangkas ang babae sa motorsiklo na minamaneho ng kasama niyang lalaki nang mahagip sila ng dump truck. Galing daw yun sa taas at saka binangga ng dump truck yung motor na dinadala nila. Mali na yung yung tadyang dito at saka yung braso, lasog dito yung sa kanan. Isinugod sa ospital ng babae. Ligtas naman ang kalagayan ng kasama nitong lalaki. Ayon naman sa truck driver, may iniiwasan siyang sasakyan sa unahan niya na biglang pumreno kaya niya nahagip ang motor. Hindi ko naman po namalayan na may nag-cut doon na sasakyan. Umiwas po ako. Mabilis din po yung motor. Kaya bumangga po sa akin. Mabilis po yung patakbo niya kaya hindi ko na rin makontrol ang sa akin. Nasa kustodiya na ng QCPD Traffic Sector 6 ang driver habang patuloy ang investigasyon sa aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Lagpas kalahating araw na sunog ang 2 warehouse sa may Kawayan, Bulacan. Pahirapan sa pag-apula lalo't school supplies ang laman ng mga bodega. Nasa Frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Nagngangalit na apoy ang lumamon sa magkatabing warehouse na ito sa may Kawayan, Bulacan pasado alas 9 kagabi. Pahirap pa ng pagresponde dahil makitid ang kalsada papasok sa lugar. Mabilis kumalat ang apoy dahil sa mga gamit na nakaimbak sa warehouse. Ang laman nito ay puros mga school supplies. Kapag school supplies, mga papel yan, notebooks at kung ano pa. Tapos may mga general merchandise din na pang bahay, pang kusina. Tapos may nakita din kami parang stocks din ng mga online na mga products na dinideliver din. Lalong naging pahirapan ang pag-apula sa sunog nang bumagsak ang mga bubong ng 2 warehouse. Halos paubusan din ng tubig ang mga bumbero. Once na tumigil yung pagbuga ng tubig, lumalaki uli yung apoy. Kaya yun na talaga ang una naming sinusolve na paano magkaroon ng magandang flow ng traffic talaga. Sa kayong kalye. 15 truck ng bumbero na ang responde. May mga dumating ding fire volunteers. Ang mga tao sa katabing resort, nataranta ng matibag ang pader na naghihiwalay dito at sa mga warehouse. Ang firewall kasi namin, kung makikita nyo dito banda, hanggang 3rd floor, hanggang dito yan. Hanggang dyan siya. So, nung time na sobrang init na, sobra na talaga siyang affected, gumiba siya. Buti na lang yung mga tauhan po namin dito sa resort, hindi naman nasaktan. Nung nalaman na namin yung fire na yon, pina-evacuate na namin. Wala naman nasaktan o namatay sa sunog. Nakauwi na kasi ang mga empleyado ng warehouse bago pa sumiklab ang apoy. Pag wala na kasing tao,
ang lahat ng ilaw nakapatay na yan. Yung breaker namin, patay na yan. As in, madilim na. Pasado alas 12 na ng tanghali kanina nang tuluyang maapula ang sunog. Hindi pa tukoy kung ano ang mitsa ng apoy at halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talate, News 5. Apektado na ang ekonomiya ng Misamis Occidental dahil sa mga serye ng karahasan sa probinsya. Pinakabago na nga ay ang pagpaslang sa isang radio broadcaster. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Kasi kung wala tayong magawa dito, ibig sabihin mga pulpul tayong lahat dito. Ito ang birada ng alkalde ng bayan ng Calamba sa Misamis Occidental kaugnay sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa probinsya. Pinakahuli nga ay ang walang habas na poomaril sa radio broadcaster si Juan Humalon o mas kilalang DJ Johnny Walker noong linggo. Habang tumatagal daw kasi ang mga araw na walang naaresto, apektado ang ekonomiya ng bayan. Sino mag-invest kung may mga ganyan-ganyan na mga problema na hindi masolve? Encouragement lang yan to all mga criminals na pwede palang babarilin ang mga journalist, pwede barilin yung mayor, pwede barilin yung kahit sino-sino dyan. May culture tayo, community, walang solusyon. Ayon sa alkalde, hindi sapat ang 100,000 pisong patong sa ulo na ibinigay ng Presidential Task Force on Media Security para matugi sa mga salarin. Kasi ang magagawa, ang mangyari dyan, pera na lang hinahabol. So magbibigay ng ano-anong mga information yan kahit sino-sino. So maging complicated dahil sa pera lang. Nauna na naglabas ng computerized composite sketch ang PNP ng isa sa 3 sospek. Kaso wala pa rin inilalabas na pagkakakilanlan sa 3. Lampas 3 araw na mula nang mapatay ang radio broadcaster dito sa Misamis Occidental. Base sa batas, lipas na rin yung tinatawag na reglementary period para makaaresto ng mga sospek sa mga grave offenses gaya na lamang ng pagpatay. Ibig sabihin, hanggang regular filing na lang ang pwedeng gawin ngayon ng mga pulis sa mga maaaresto nilang posibleng nasa likod ng poomaril. Sabi naman ng PNP, may matibay na silang impormasyong makapagtuturo sa bumaril kay DJ Johnny Walker. Kausap ko din po ma'am yung provincial director ng Misamis Occidental a while ago, and according to him ay may mga information po silang nakalap that may lead to the identification po ng gun ban. So they are confident po na in the coming days po ay makakapagsampa na rin po tayo ng kaso laban doon sa mga suspects po. Nauna nang sinabi ng mga pulis na bukod sa trabaho bilang mamahayag, kasama raw sa iniimbestigahan ang away sa lupa. Yung mismong kinatitirikan po ng bahay po ng ating biktima, doon din niya sinasagawa yung kanyang program sa sarili po niyang station, ay nagkaroon po ng litigation yan at nagkaroon po ng kaso yan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Isa na namang bagong halal na barangay official ang pinatay sa Panabo City, Davao del Norte. Base sa investigasyon, pauwi na ang barangay chairman na si Paul Albert Sakuyan ng pagbabarili ng riding in tandem. Patuloy pang iniimbestigahan kung sino ang responsable sa krimen. Ayon sa COMELEC, papalit sa namatay na kapitan ang number 1 kagawad habang itatalaga naman ng mayor ang mababakanting pwesto sa barangay council. Base sa tala ng PNP, si Sakuyan ang nag-iisang pinatay na barangay official sa Davao Region. Isa naman sa Metro Manila at 2 sa Soc-Sargent. Sa kabuuan, 77 ang naitalang kaso ng karahasan na may kaugnayan sa nagdaang barangay elections. Nakatawid na sa Egypt ang 40 Pilipinong naipit sa giyera ng Israel at Hamas sa Gaza Strip. Pero marami pa tayong kababayan doon na hindi maiwan ang kanilang asawang Palestinian. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kinagagalak kong ibalita na 40 sa ating mga kababayan ay ligtas at matagumpay na nakatawid ng Rafah crossing sa Egypt. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagbalita na nakaalis na sa Gaza Strip ang ilan sa mga Pilipinong naipit sa giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sakay ng bus ang 40 Pilipinong nakatawid sa border. Sinalubong sila ng mga tauhan ng Philippine Embassy sa Cairo, Egypt. Wala pang petsa kung kailan sila makakauwi sa Pilipinas, pero ayon sa palasyo, bibigyan sila ng tulong oras na makabalik sila sa ating bansa. Sabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, 46 na Pilipino ang naaprobahang tumawid sa Rafah border, pero ang 6 sa kanila nagpaiwan.
Yung dalawa hindi natin magsisi kasi mag-ama ito, yung anak nasa hospital. So, kailangan nila maiwan pa sa Gaza. Pero may apat, nagkaroon ng konting duda kung gusto nilang pumunta ng Egypt at pumunta ng Pilipinas. Kahapon, muling binuksan ang crossing matapos isara noong weekend nang tamaan ng Israeli airstrike ang isang ambulansyang tatawid sana sa Rafah border. Sa pagbubukas ng border, naghihintay ng pumasok sa Gaza Strip ang mga truck na may kargang humanitarian aid mula Egypt. Sa ngayon, 74 na Pilipino pa ang natira sa Gaza. Itong mga natitirang 74, hindi pa siguradong gustong tumawid dahil yung asawa nila hindi pa nakasama. Pero inaayos na rin natin yan. Bilang Merit to Pilipinas, they're entitled to accompany yung wife nila to the Philippines. Sa ngayon, nasa 500 sibilyan na ang nakatawid sa Rafah border. Karamihan, mga foreigner o mga Palestinian na dual citizens. Patuloy naman ang operatiba ng Israel sa Gaza Strip. Ayon sa Israeli forces, napalibutan na nila ang Gaza City kung saan target nilang hanapin at sirain ang umano'y mga tunnel ng Hamas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Susunod, Senator Amy Marcos nagpahayag ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng pagbabago sa Kamara. Lalaki, hinalay ang 13 anyos niyang pamangkin sa Quezon City. At nawawala ang beauty queen sa Batangas na kita umanong duguan ng 2 testigo. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Wala na raw magagawa si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Arroyo kung nadala ng mga intriga si House Speaker Martin Romualdez. Yan ang giniit ni Arroyo matapos siyang alisin bilang Deputy Speaker. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Tila isinisisi sa intriga ni dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ang pag-alis sa kanya bilang Deputy Speaker sa Kamara. Aniya, parating may intriga sa politika at kadalasan mababaw pa. Wala na raw siyang magagawa kung nakumbinsi ng ilang naninira si Speaker Romualdez sa mga aniyay kasinungalingang hindi niya raw suportado ang kanyang liderato. Bilang isang ordinaryong mambabatas, mananatili raw siyang tapat sa pangako niya kay Pangulong Bongbong Marcos na susuportahan ang preferred man sa pamumuno ng Kamara. Muli ring iginiit ni Arroyo na nasa ibang bansa siya kaya hindi nakapirma sa resolusyon ng suporta kay Romualdez. Wala rin daw siyang nakitang bago rito lalo't simulat sa pool, suportado niya ang House Speaker. Kahit kailan ay hindi raw kumilos o sumuporta si Arroyo sa anumang usapin ng pagpapatalsik kay Romualdez. Sa siyam kasing Deputy Speaker, sina Arroyo at Davao City Representative Isidro Ungab lang ang hindi pumirma sa resolusyon. Nagugat yan sa umano'y paninira at pagtawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinakabulok na institusyon ang Kamara. Dinipensahan naman ni House Majority Leader Manix Dalipe ang pag-alis sa dalawa. Hindi po oo yun. Mataas yung katungkulan, seryoso yung mga statements na in-issue at pangit yung mga statements, so kailangan depensahan ng liderato. Naniniwala naman si Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na may lamat na ang unit team mula pa raw noong kumala si Vice President Sara Duterte sa Lakas CMD at unang beses na na-demote si Arroyo sa pagka-Senior Deputy Speaker. Nakita na namin dun yung lamat. Tingin natin magpapatuloy ito dahil nakikita natin yung mga interest for higher position, di ba? Ng vice. At saka, so siyempre hindi natin maalis kay speaker yon. Para naman kay Albay Representative Joey Salceda na malapit kina VP Sara at Congresswoman Arroyo, solid pa rin ang unit team. Isang prueba niya, wala namang tumawag sa akin para suportahan siya. Kahit sino. In other words, mukhang the status quo is robust, solid, and vigorous. Si Senadora Amy Marcos naman na malapit kay dating Pangulong Duterte at pinsan ni Speaker Romualdez nagpasaring sa nasa likod ng resolusyon.
Bardagulan na lang tayong lahat. Ewan ko, maraming nag-aaway, pero kami hindi. Solid pa rin ang Norte, solid pa rin ang South. So buo pa rin ang Pilipinas, wag naman nilang watakin. Opo. Sino ba ang nagpapawatak-watak, ma'am? Nako, secret na public secret, bahala na kayo. Wala rin daw siyang problema kung solo flight na lang siya sa pagsuporta kay dating Pangulong Duterte. Kahit ako ang matirang nag-iisa, maninindigan pa rin ako sa kanya kasi ang dahilan na marami kaming loyalista kasi yung tatay ko nananatiling tapat at loyal sa mga kaibigan. Ayan, tiisan na lang po. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Hindi na itutuloy ng COMELEC ang special election sa distrito ng pinatalsik na si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Nakatakda sana sa December 9 ang pagboto sa kapalit ni Teves, pero naglabas ang Kamara ng resolusyon para ipagpaliban ng special election. Posible raw kasing magkaproblema sa seguridad at kaayusan sa probinsya. Iginagalang daw ng COMELEC ang kapangyarihan ng Kamara, kaya susundin nila ang rekomendasyon. Naabisuhan na rin ang 3 kandidatong naghain ng Certificate of Candidacy. Magugunita ang pinatalsik ng Kamara si Teves dahil hindi na siya umuwi sa bansa matapos madawit sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Walang dry run at agad ipapataw ang mas mataas na multa sa mga iligal na dumaraan sa EDSA busway simula sa Lunes. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, maaga namang naanunsyo sa publiko ang implementasyon nito. Mula sa dating 1,000 piso, inakyat ng MMDA ang multa sa 5,000 hanggang 30,000 pesos. Pwede pang masuspinde o matanggal ang lisensya ng driver. Itinaas ang penalty dahil marami pa rin ang mga pasaway na dumaraan sa busway. Ang pwede lang kasing dumaan dyan ay ang city buses, ambulansya at government vehicles na rumeresponde sa emergency. Kumuha na ng cybersecurity experts mula sa abroad ang PLDT at Meralco bilang pangontra sa dumaraming hackers na umaatake sa kanilang sistema. Ayon kay PLDT at Meralco Chairman Manny V. Pangilinan, hindi lang parami ng parami, kundi mas nagiging sophisticated na ang mga cybersecurity attack. Kaya naman minabuti ng 2 kumpanya na kunin ang serbisyo ng foreign cybersecurity firms. Yan ay para maprotektahan laban sa mga hacker ang kani-kanilang network at milyong-milyong customer. I can only tell you that the number of attacks we've seen so far it has risen multiple times. They've engaged offshore security firms to help us defend 2 critical elements of our business. Number 1 is our network, which we have to protect at all times. And number 2 is our customer base, the data of our customers. Those 2 are very sacred citadels of our business. Wapalo sa halos 10 piso ang kada piraso ng itlog sa palengke. Mababa pa rin kasi ang supply dahil sa banta ng bird flu. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Papalitan na bukas ni Ariel ang mga karatula ng tinda niyang itlog sa Quezon City. Mapipilitan siyang magtaas presyo, kasunod ng abiso ng kanyang supplier na dagdag na 5 piso kada tray. Katumbas yan ng 50 sentimong pataw kada piraso. Halos lahat ng week yata gumagalaw ang Siguro ngayong October 5 times tumaas ang price ng egg. Kasi end of September, meron pa tayong 5 pesos eh. Ngayon, ang ending ng pinakamurang egg nasa 7.50. Pero sa monitoring ng Department of Agriculture, mas mataas ang presyuhan sa ibang palengke. Umaabot hanggang halos 10 piso ang medium size na itlog. Mula yan sa higit 8 pesos lang. Paliwanag ng mga magmamano, mataas ang demand ngayong Burr months, lalo't patok ang mga cake, leche flan at kakanin ngayong magpapasko. Sinasabayan pa yan ng mababang supply. Hindi kasi nakakapagparami ng alagang ilang producer dahil sa banta ng bird flu. Wala pa rin ang bakuna rito sa Pilipinas kahit pag ginagamit na ito ng mga kapitbahay nating bansa.
Matagal nang nananawagan ng poultry sector na magamit na sana ang bakuna kontra bird flu. Pangamba kasi nila baka mag-mutate ang sakit at lumala ang kaso dito sa Pilipinas. Ang banta niyan, posibleng malimas ang kanilang mga alaga, kaya pati mga stock ng itlog dito sa palengke, pati na ng mga manok at pugo maaapektuhan. Hindi pa aprobado ng Food and Drug Administration ang bird flu vaccine, pero naglabas na ng guidelines ang DA sa paggamit nito. Sa guidelines, idinetaya na ang proseso ng pag-aangkat, mga uunahing lugar at mga alagang pwedeng turukan. Pero dahil wala pang permit ang vaccine, gituloy ng Philippine Egg Board, bale wala ang guidelines. Kahit anumang protocol mo, kung wala naman yung bakuna protocol para saan yan? Para sa smuggle. Ano say-say nung protocol kung wala naman yung bakuna? Wala pang pahayag ang FDA. Pero sabi naman ng DA, dumulog na sila sa palasyo para ilipat sa kanila ang pag-aproba at pamamahala ng bakuna para sa mga hayop sa halip na sa FDA para mapabilis ang proseso. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Alam mga kapatid, walang magka-calm down Swifties dahil si Taylor Swift in for a gold rush sa pagiging queen of the Billboard charts ngayong linggo. Sa ngayon, 8 kanta na ni Taylor ang pumasok sa top 10 ng ng Hot 100 ng Billboard charts. Ang top spot na punta pa sa kanyang From the Vault track na Is It Over Now ng 1989. 13th time na po niya itong nag-number 1 sa song chart. Lucky number ni Taylor. Pasok din sa hit songs niya sa chart ay ang Now That We Don't Talk, Say Don't Go, Suburban Legends at 4 pa na iba. Eto, segue naman tayo sa isa pang royalty. Si Prince William of Wales nakagat ng isang baby! Sa kanyang pagbisita sa Singapore, magiliw niyang kinamusta mga sumalubong sa kanya sa Rain Vortex sa Changi Airport. Nang kamayan niyang 8-month-old baby na nakilalang si Alvin Costa. Hindi na siya pinakawalan ng bata. Hinila ng bata ang kanyang daliri sa kinagat! Biro na lang ng heir to the throne, kailangan niya ang kanyang daliri. Pinusuan naman niya ng maraming netizens. Nasa Singapore si Prince Wills para sa ikatlong Earthshot Prize. Susunod, mga lugar na idiniklarang danger zone sa Tacloban matapos ang Yolanda, tinatayuan pa rin ng bahay. Negosyante sa General Santos, tinambangan habang naka-live stream. At magkatabing tindahan at kainan sa Baguio City, magkasunod na ninakawan ng isang babae. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita sa ika-10 anibersaryo ng paghagupit ng Super Typhoon Yolanda sa Leyte. At live mula sa Tacloban City, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, paano ginugunita ng survivors ang anibersaryo ng Bagyong Yolanda? Julius, sa nakalipas nga na 10 taon ay nagtirik ng kandila yung mga taga-Tacloban sa harap ng kanilang tahanan, sa mga kalsada at sa harap ng mga simbahan bilang paggunita nga dito sa anibersaryo ng Yolanda. Pagpapakita umano nila ito ng pakikipagluksa at pakikiisa doon sa mga biktima ng pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Maagang binalikan ni Cristina ang bakanting loteng ito sa Tacloban City para mag-alay ng dasal at kandila. Dito nakatayo rati ang kanilang kainan na ang pangalan, Yolanda. Pero November 8, 2013, ang pangalang nagbigay ng swerte sa kanilang negosyo, ang bagyo palang kikitil sa kanyang ama at pamangkin. Inanod ng napakataas na daluyong ang kanyang mga mahal sa buhay. Siyempre, naaalala yung noon ba? Inano nga sa Masgrave yung papa ko, pero yung ate ko ang nag-ano na dapat kunin namin sa Masgrave yun. Diyan lang yun yung mga patay na tao diyan sa may gasoline station, diyan nakaano. At saka yung papa ko inanakawan pa ng singsing, pinutol yung daliri. Ang mga kaanak ni Cristina ay 2 lamang sa mahigit 6,000 kumpirmadong nasawi sa pagtama ng Super Typhoon.
Ang senior citizen namang si Leonora, bitbit pa rin ng trauma dahil nakita niya mismo ang mga inanod na katawan na napadpad sa kanilang bahay. Pagkatapos ng ilang minutong surge, nakita ko lahat sa bahay namin na maraming mga patay na lumulutang sa tubig. At saka yung mga refrigerator, lahat ng mga everything from the seashore na sampa sa amin. Personal na bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Tacloban para sa paggunita ng pananalasa ng bagyong Yolanda. Kasama ng Pangulo ang ilang opisyal kabilang na si Leyte First Representative at House Speaker Martin Romualdez. Sabi ng Pangulo, pinamamadali na niya ang pagkumpleto sa housing projects para sa Yolanda survivors. We have engaged the Department of Human Settlements and Urban Development and the National Housing Authority to accelerate the provision of housing units and land titles to our beneficiaries. Sa kabila kasi ng pagdedeklara ng Tacloban LGU ng danger zone sa ilang lugar, may mga patuloy pa ring naninirahan at nagtatayo ng kanilang kabuhayan dito. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa mga nagbigay ng tulong sa mga nasalanta ng Yolanda. And so it is impossible to overstate how important it is to us what you did for us after Yolanda and in the years subsequent to Yolanda where you never left us. Dumalo rin ang Pangulo sa Disaster Preparedness Forum sa lungsod kung saan ipinakita ang ilang imbensyong magagamit tuwing may kalamidad. Kabilang sa mga ibinida ang mga typhoon-resistant vehicle, infrastructure at pagkain. Julius, nandito nga tayo ngayon sa harap ng Santo Niño Church dito sa may poblasyon ng Tacloban City. At ngayon nga ay bumuo ng isang malaking hugis krus yung mga tao rito. Ito ay simbolo umano nung mga naging biktima ng bagyong Yolanda na patuloy na gumagabay dito sa buong probinsya ng Leyte para sila'y muling makabangon. Julius. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Balikan natin ang ilan sa mga kwento ng ating mga kapatid na kasamang naghatid ng balita noong nanalasa ang super bagyong Yolanda. Panoorin yan sa News 5 Digital Special. We were supposed to do live pero naramdaman ko na yun na nga yung van namin sobrang lakas ng hangin, umuuga na. So I told my producer si Jericho Javier and then my cameraman and then driver na we have to look for a place to pull over and then to hide muna, papalipasi lang. Nag-decide kami na mag-pack up na kami doon sa area. Hindi na namin kaya mag-live doon kasi yung mga satellite dish namin nililipad na. Tapos yung kailangan namin isalba yung mga gamit and pati yung mga tao. Then suddenly eto na, yung mararamdaman, patindi yung hangin. Maririnig mo yung minsan yung sipol ganun kasi minsan 'di ba pag may bagyo may sipol na sobrang lakas. Sobrang lakas ng hangin, hindi na makaandar yung sasakyan namin. Mayat maya may bumabagsak na puno sa amin. Tanda ko yun yung parang binagsakan kami ng puno sa harapan at sa likod ng van namin na talagang hindi na makakaalis yung van namin. So, nakita nga namin yung building ng IBC 13 pero doon kami sa labas. Doon kami sumandal. Maya-maya nararamdaman namin pati yung building umuuga na. Nakikita na namin yung sasakyan, yung mga tricycle, malalaking sasakyan mga jeep. Nakikita na yung nililipad na sa harapan, dinadala na ng hangin, ng tubig. Kumapit na kami sa tubo, may tubo ng water doon sa likod Kumakapit kami. Pero naging problem doon, lakas ng ulan. Yung tubig naman sa harap namin kasi galing sa dagat, umaakyat. So hanggang bewang na namin. Medyo nakakapangilabot kasi pag bumabalik kasi yung alaala, yun maaalala mo yung anong naranasan mo, anong experience mo, yun lang, bumalik talaga lahat yung alaala. In my whole life, ngayon ako nakakita na mga truck inaangat ng hangin, hinahampas. Yung mga building umuuga, akala mo earthquake kahit na wala namang earthquake. During that time, ang malas ko kasi nagkaroon ako ng sakit, parang punong-puno ng red rashes yung yung katawan ko and nilalagnat-lagnat na ako. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari. Parang nasa 40 na yung yung lagnat ko. So habang nananalasa yung bagyong Yolanda, I was also fighting for my health, fighting for my life. Ang inyo pong napanood ay bahagi ng News 5 Digital Special na Yolanda 10 taon na sa alaala.
Mamayang alas 8 ng gabi, mapapanood ang kabuuan niyan sa News 5 Facebook at News 5 everywhere sa YouTube. What's up mga kapatid? Magagandang laro ang naganap today sa UAAP. Una na dyan, ang pagbalik sa win column ng Ateneo Blue Eagles pagkatapos ng 3-game losing streak. Tinalo ng defending champions ang UST Growling Tigers 67-59 sa first game. Nanguna si Kai Balungay with 15 points and 14 rebounds para gawing 5-6 ang standing ng Ateneo. Solo fifth ngayon ang Blue Eagles pero pwedeng maging tied for fourth kung sakaling matalo ang Adamson maya-maya sa laro nila kontra Lasal. At katulad ng kanilang katipunan rival, balik panalo din ang UP Fighting Maroons kanina kontra sa UE Red Warriors. Bumalik na din sa laro si Malik Diouf at nagparamdam agad. Nagtala ang reigning MVP ng 19 points, 15 rebounds, 5 steals and 1 block. UP ang isa sa dalawang teams this season na nakasecure na ng Final Four spot. At ang mga kasama ng UP sa Final Four sa ngayon, ang NU Bulldogs na tinalo ang FU Tamaraw 68-57. Nag-top score si Jake Figueroa with 15 points at tied ngayon sa top ng standings ang UP at NU. Naglalaro sa ngayon or maya-maya ang DLS Green Archers at Adamson Soaring Falcons na parehong naghahabol din ng ticket papasok ng next round. At sa PBA naman, nagsimula sa panalo ang Coach Jeff Carriazo era ng Blackwater Bossing. Dinomina ng Biwats ang Converge Fiber Xers 103-84-27 ang pinakamalaking lamang ng bossing at hindi na din pinahabol ang kalaban. Nagpakitang gilas ang bagong import nila na si Chris Ortiz na nagtala ng 21 points and 11 rebounds. Maganda din ang pinakita ng locals tulad nina Mike Ayonayon, JB Casio at Ray Suerte. Good start para kay Coach Jeff na nagbabalik PBA at ang former team pa niya ang buhay naman ng panalo niya. Mamaya-maya magbabakbakan ng Meralco Bolts at Rain or Shine Elasco Painters ng 8 p.m. Pero 8 p.m. pa naman, so huwag muna kayo alis, may sports pa tayo mamaya. Susunod, yuhin hinalay ang dalagita sa Quezon City dahil daw natukso. Dalawang testigo nakitang duguan na ang beauty queen na si Catherine Camilon bago mawala. At pambansang kamao Manny Pacquiao, desidido pa rin sumali sa 2024 Paris Olympics. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Hinalay ng kanyang tiyuhin ang isang dalagita sa Quezon City at depensa ng suspect, natukso lang siya. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Hinarang ng mga pulis ang rider na yan sa isang bahagi ng Barangay Kulyat sa Quezon City kagabi. Pinadapa siya sa kapinusasan at dinala sa presinto. Sospek pala siya sa pangahalay sa 13 anyos na babae na pamangkin pamandin niya. Ayon sa Quezon City Police, kinupkup ng sospek ang dalagita galing Iligan City nitong Setyembre para pag-aralin. Pero ilang araw pa lang ng kupkupin, hinalay agad ng sospek ang biktima. Kinuwento niya sa mga kaklase niya. So yung mga kaklase, bilang concern na nga nila na babahala na rin sila dahil araw-araw nga ginagawa, isinumbong na sa kanilang advisor. Na dumulog naman yung advisor sa barangay. Nadakip sa follow-up operation ng sospek, umamin siya sa krimen. Ito lang siguro. Siyempre magsisisi. Pamangkin ko yun eh. Bakit ho nyo nagawa? Hindi ko alam. Tawad. Mahaharap ang sospek sa reklamong statutory rape. Nasa kustodiya naman ng QC Social Services Development Department ang biktima. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba pa niyang kaanak. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Huling nakitang duguan na ang ulo ng nawawalang beauty queen sa Batangas. Yan ang isiniwalat ng dalawang testigo. May sagot naman ng pulis na person of interest. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Mag-iisang buwan matapos mapaulat ang pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon, inilahad ng PNP-CIDG na may lumutang na dalawang testigo sa kaso. Kwento raw ng mga testigo, nakita nila si Camilon gabi ng October 13 na kasama ang pulis na tinuturing na person of interest sa kaso. Kasama raw nila Camilon ng tatlong iba pang lalaki. Duguan daw sa ulo si Camilon nang isakay ng mga lalaki sa sasakyan. Tumutuloy yung dugo dito sa bandang ulo hanggang sa katawan na binubuhat na tinatransfer sa likod na isang SUV. Bale, ang nakita niya, bali tatlong lalaki, but isa lang ang nakita niyang, kita niya talaga sa mukha.
Napadaan lang daw sa lugar ang mga testigo. Tinutukan pa raw sila ng baril ng isa sa mga lalaki. Driver daw ng grupo ang nanutok ng baril. Patay niya ilo, malis ka ito, gusto niya mamatay, parang gano'n. No? They were threatened. Positibong kinilala ng mga testigo ang person of interest na pulis sa police gallery ng CIDG. Nasa kustudiya na ng PNP Region 4A ang pulis na itinuturo ng 2 testigo sa pagkawala ni Camilon. Inihahanda na rin ng PNP ang mga kaso laban dito. Itinanggi naman ng pulis na may kinalaman siya sa pagkawala ni Camilon. Nasa kampo raw siya nung araw na napaulat na nawawala si Camilon. Ngayon, kasalukuyan nandito siya sa restrictive custody ng Police Regional Office 4A headquarters. Nandito siya sa kampo ngayon. He was asked to explain nang sumabog itong isyong to 10 days after. Nakita namin sa explanation ay puro generic lang ang statement. Iniimbestigahan pa ng CIDG kung biniril ba si Camilon, kaya may nakitang dugo sa kanyang ulo. Love triangle o matinding selos naman ang nakikitang motibo sa pagtangay ng person of interest kay Camilon. Tumanggi nang magbigay ng karagdagang impormasyon ng mga pulis kaugnay niyan. It's too early to speculate po. Ayaw nating doon na ituntun yung ating atensyon. Medyo sensitibo po itong kaso po na ito and nag-iingat po tayo sa pagbibigay po ng further details po. But as to the update, yun po yung significant update doon po sa kaso po na yun. Patuloy naman ang paghahanap ng mga tracker team ng CIDG kay Camilon at sa kanyang sasakyan sa Batangas, Cavite at Laguna. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Muling binusisi sa budget deliberation ng Senado ang pagbibigay ng confidential funds sa mga ahensya. Pero inadapt din naman ng Senado ang mahigit 9 na bilyong pisong confidential funds para sa 2024 budget na inaprobahan naman ng Kamara. Nasa Frontline na balitang yan si Mean Los Baños. To come to something more mutually acceptable. Masyado pang masikip ang ating budget. Yan ang idiniin ni Senator Risa Ontiveros sa pagsisimula ng deliberasyon ng Senado sa 5.768 trillion peso proposed national budget para sa susunod na taon. Ito raw ang dahilan kaya hindi pa uubra ang hinihinging confidential funds ng ilang ahensya. Gayun din ang itinutulak ng Maharlika Investment Fund ng Administrasyong Marcos Jr. Rechanneling allocations like confidential funds in civilian agencies with no direct relation to national defense and public safety, and funds that eat up other sources of development financing like the Maharlika Investment Fund. Gate pa ng Senadora, hanggang ngayon ay ramdam pa rin ang epekto ng COVID-19 pandemic sa bansa. Partikular daw na ayaw ng maulit na mga senador mula sa minorya ay ang paglipat ng pera mula sa contingent fund ng Office of the President papunta sa Office of the Vice President. Matatandaan na nung nakaraang taon, nagbigay ang Office of the President ng 221 million pesos sa OVP kung saan 125 million pesos dyan ay ginamit bilang confidential fund. Of certain goods. Sa kasalukuyang provision ng budget bill tungkol sa contingent fund, nagagawa ang augmentation o pagdadagdag ng confidential funds ng ahensya at kinukuha ito sa contingent fund. Bagay na gusto ng ipagbawal ni Ontiveros. Maging si Senator Coco Pimentel, kinwestiyon ang paglilipat ng pondo mula sa Office of the President papuntang Office of the Vice President noong December 2022. Paliwanag niya, ang contingent fund ay sumasailalim sa regular na audit ng COA. Pero dahil naging confi funds ito ng OVP, special audit na lang ang pwedeng gawin. Ang tanong, ibig bang sabihin, ang buong 13 billion pesos na contingent fund para sa 2024, pwede rin gawing confidential funds? Sagot ng Chairman ng Senate Committee on Finance, sa Senator Sonny Angara, theoretically, yes, but practically speaking, it will not happen, Your Honor. Ang pwede raw gawin, sabi ni Angara, limitahan ang contingent fund na pwedeng gawing confidential funds. Bukod sa confidential funds, nangangamba rin si Ontiveros para sa 75 billion pesos na paunang pondo ng gobyerno sa Maharlika Investment Fund mula sa Land Bank at sa Development Bank of the Philippines o DBP. Baka raw kasi hindi na kayaning magpautang ng mga nabanggit na government banks. Sagot ni Angara, tiniyak ng economic managers na may investable funds ang Land Bank at DBP. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nadagdagan ang mga Pinoy na walang trabaho noong Setyembre. Nakaapekto raw ang pagbabalik eskwela at ang maulang panahon. Nasa Frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco.
1.26 million Filipinos. Ganyan karami ang walang trabaho noong Setyembre, ayon sa Philippine Statistics Authority. Mas mataas yan kumpara noong Agosto. Kaya naman, umakyat ang unemployment rate ng bansa sa 4.5%. Ayon sa PSA, nakaapekto ang pagbabalik eskwela ng ilang empleyado, pati na mga nagdaang bagyo na nagpatigil sa trabaho sa mga nasa sektor ng agrikultura. They are looking for work, but they are available, but there's no work. Another one, the third one is they're waiting for rehire or job recall. Ramdam yan ni Arnold, na pilit naghahanap ng trabaho para sa pamilya. March pa siya nag-resign sa trabaho bilang staff sa isang cleaning company. Bagamat sumasideline, gusto na niya ng permanenteng pagkakakitaan bilang housekeeper. Hirap po kasi sa mga requirements po. Masyado pong maigpit yung mga ibang agency, kumpanya. May responsibilidad na po kasi ako. Kailangan pong gumayod din po. Ang good news, nakikita ng PSA na dadami ang mga trabaho ngayong huling 2 buwan ng taon. In demand kasi ang mga seasonal job sa mga hotels, retail at food industry dahil sa holidays. Nakita na natin, for example, di ba, you have increasing hours. So may mga additional workers sila usually na hinahire and under the category ng seasonal, short-term, contractual. So we are seeing that in the past years and we expect that in the coming fourth quarter. Ang National Economic and Development Authority o NEDA naman, paiigtingin ng training at reskilling programs para sa mga manggagawa. Isusulong din daw nila ang mga alternatibong work-from-home arrangements para manatiling produktibo ang maraming Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Susunod sa Pulsa Video, babae, sunod-sunod ninakawan ng mga tindahan sa Baguio City. Lalaking nagpapautang sa South Cotabato, pinagbabaril habang naka-livestream. At comedy game show na Takeshi's Castle, magbabalik ang mga host, bigatin. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nadiskubre ng mga operatiba ang isang parking space sa loob ng gusali na ginagamit palang prostitution den sa Parañaque. Pati ang Pogo Hub na nasa gusali, may mga foreign nationals pala na illegal ding nagtatrabaho. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Move away from computer. Move away. Keep distance from your computer. Everybody, you. Keep distance from your computer. Gamit ang authority to visit ng PAGCOR, sinalakay ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Southern Police District at Parañaque City Police ang Pogo Hub na ito sa Barangay Tambo, Parañaque kagabi. Sa ilang palapag, mukhang normal na operasyon lang ng Pogo ang nangyayari. Sa ikapitong palapag, bumungad ang parking space na ginagamit palang prostitution den. Kabilang sa mga tumambad ang ilang computer at gaming console. May mga parking space din na kinonvert para maging kwarto. Dito raw binubugaw ang ilang Pinay na nagtatrabaho bilang mga masahista. Ay may nakita po doon na 16 na Pilipino po na kababayan natin ranging from at least 23 to 35 years old po. May masahihan daw po doon, may spa daw po which is clearly ay malayo po doon sa nature ng business po nila which is Pogo. Nakatakda namang kasuhan ng may kaugnayan sa human trafficking ang 2 Chinese na inabutan sa 7th floor. Ayon naman sa PNP, lehitimo ang operasyon na sinalakay na Pogo. Ang problema, wala umanong kaukulang dokumento ang daang-daang foreigner na nagtatrabaho rito. Kaya hinold muna sila sa loob ng building at isa sa ilalim sa profiling ng Bureau of Immigration. Bukod sa Parañaque, iniimbestigahan din ngayon ng PAOK ang samot-saring government ID na nasabat sa isa pang Pogo Hub na sinalakay noong Agosto. Sa unang tingin, mukhang lehitimo ang mga ID tulad ng Sadole, Police Clearance at PhilHealth ID. Pero kapansin-pansing blanco ang ilan o di kaya ay may nakalagay na litrato at pangalan ng mga foreign nationals tulad ng mga Chinese. Sa PhilHealth IDs kasi,
dapat hindi ba may mga pinipicturean tayo o kaya sa ibang agencies, pinipicturean tayo yung bago ka makakuha ng ID, ano? And then sa harap mo i-print nila. But ito kasi nakakapagtaka, halos blanco siya, tapos ang nakalagay lang dito yung pangalan and address. Pwedeng salpa ka ng litrato o kaya siguro paprintan nila ng picture. At pwedeng iba-iba yung litrato. Palit-palit. Sabi ng PAOK, tanging BIR pa lang ang nasuri nilang lehitimong mga ID. Pangamba tuloy nila, pwedeng magamit sa pagguha ng peking identity ang naturang mga ID, lalo't posibleng peke ang pangalan ng foreign nationals ang nasa ibang ID. So once na naka-apply ka na ng Philippine passport at naitago mo na yung totoo mong pangalan dyan, then you can go kahit saan dito sa mundo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng isang babae sa magkakatabing establishmento sa Baguio City. Nasa Frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Pagmasdan ng babaeng yan na pumasok sa tindahang ito sa Baguio City kagabi, abala siya sa pagtingin ng mga produkto. Ilang saglit pa, lumapit siya sa likurang istante na parang chine-check ang mga produkto. Pero ang babae, nagnanakaw na pala ng mga garapon ng kape. Ayon sa mga bantay ng tindahan, ilang beses na silang nasalisihan ng sospek at laging kape pa raw ang kanyang pinupuntirya. Una, ganun din, sinamantalid ninyong maraming tao. Ganun din ulit, parang mga mamahaling kape, mga imported. Hindi namin napansin dito sa bandang likod na ganun na pala yung ginagawa ng isang customer. Hindi naman natin inaakala na magnanakaw kasi sa itsura naman niya, desende naman. Pero hindi lang sila ang nabiktima. Nanakawan naman ng cellphone ng katabi nilang tindahan nitong Lunes. Siyempre po disappointed kasi matagal na sa akin yung phone na yun. Tapos ang dami kasing importanteng doon, documents, gano'n. Tapos kailangan ko din sa school, gano'n. Kaya yun, disappointed po talaga. Hinala tuloy nila, isang grupo ang nasa likod ng pagnanakaw. Nagpasaklolo na rin sila sa gwardya ng gusali. Pero sa hindi malinaw na dahilan, hindi raw ito inireport sa mga pulis. Tumanggi muna ang pamunuan ng gusali na magbigay ng pahayag. Hinahanap pa rin ang sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, pagkatapos ng historic gold medal ng Gilas Pilipinas sa Asian Games, top in Asia din ang E-Games or E-Gilas Pilipinas na national team natin para sa NBA 2K. Panalo ang mga pambato natin sa E-FIBA Open Season 2 pagkatapos i-sweep ang Indonesia sa Best of 3 Finals. Di kita ng laban ng Game 1 pero nagwagi sa dulong Pilipinas 59-53. Sa Game 2 naman, depensa ang naging susi ng Pilipinas, mas secure ang gold medal. Nanalo sila 57-41. At dahil dyan, lilipad ang koponan papuntang Sweden sa November 25 para sa World Finals. Congrats E-Gilas, pero lipat muna tayo ng boxing. Nagparamdam muli si boxing legend Manny Pacquiao sa kagustuhan niyang lumaban sa Paris Olympics next year. Ayon kay Pacman, gusto niya sumali sa Philippine team para sa Summer Games. Mukhang ipapasok ng Philippine Olympic Committee ang pambansang kamao through the universality place. Ito ang binibigay sa mga bansa na nahihirapan magpadala ng mga pambato sa mga laban. Sa ngayon, si Tokyo Olympics bronze medalist Yumir Marshall pa lang ang kaisa-isang lalaban para sa bansa sa Paris. Naghihintay pa si Pacman kung makakasama siya. Wala pa kaming update na natatanggap sa kanila, but I'm just waiting for the approval of the Olympics Committee. At habang wala pang balita sa Olympic participation niya, busy naman si Pacquiao maghanda para sa possible rematch nila ni fellow boxing legend Floyd Mayweather Jr. We're on negotiation right now, but we will announce it if matuloy yan. Oh, but you're confident that it will push through? I don't know. Maybe. We will announce in a proper time. Nanunukso pa si Manny Pero either way, mapa-Olympics man yan o rematch kontra Mayweather or pareho, sigurado excited lahat mapanood uli ang pambansang kamao makipagbakbakan sa ring. It's your sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Susunod, Catriona Gray balik Miss Universe bilang host.
80s comedy game show na Takeshi's Castle muling magpapasaya at magpapatawa. At kilalanin ng asong si Kilay, ang wonder dog na alalay sa isang port sa Cebu. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nauwi sa banggaan ang pag-counterflow ng isang rider sa Mga Tarem, Pangasinan. Sa Davao naman, na comatose ang isang estudyante matapos mabangga habang tumatawid. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Papasok na sana sa eskwelahan ang 19 anyos na si Christine Faye nang mabangga siya ng sasakyan sa barangay Los Amigos sa Davao City nitong Lunes. Agad siyang isinugod sa ospital at nananatiling comatose sa Southern Philippines Medical Center. Sumuko naman ang driver ng kasagasang mini truck na si Joel Confessor. Base sa investigasyon, mabilis ang pagpapatakbo ni Confessor nang mangyari ang disgrasya. Yung estudyante is nasa pedestrian lane naman, malakas yung pagpapatakbo ng driver dito kasi hindi niya na yung brake. Humingi naman ng tawad sa pamilya ng biktima ang driver, pero desidido silang sampahan siya ng reklamo. Humingi siya ng sorry na gano'n. Sabi ko, magulo pa yung isip ko eh. Kailangan din niya panagutan niya yung nagawa sa anak ko. Wasak naman ang motorsiklo at tricycle na ito matapos magsalpukan sa Tarlac, Pangasinan Road sa bayan ng Mga Tarem. Base sa investigasyon, bigla na lang pumasok sa linya ng tricycle ang motor. Dead on arrival ang rider na si Marcelino Delaria Collado. Sugatan naman ang tricycle driver ni si Ambrosio Rusco Cervantes at 2 pasahero niya. Ligtas naman na si Cervantes habang patuloy na nagpapagaling sa ospital ang mga sakay niya, kabilang ang menor de edad niyang anak. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Hola mga kapatid, muling magpapasaya ang 80s classic comedy game show na Takeshi's Castle. Pero this time, bukod sa modern twist at challenges, ay kaabang-abang din ang mga host nito. Narito ang report. Nahulog, lumambitin, nagulat, at kung ano-ano pang nakakatawang classic challenges. Ang aliw na dulot ng 80s Japanese game show na Takeshi's Castle muling magbabalik. Pero ngayon, make it modern. Kasama mga bagong magpapasakit ng ating mga tiyan sa kakatawa. Sina Eugene Domingo, Smokey Manaloto at Sasa Girl. Kami mismo, nagpapaligsahan din kami sa isa't isa. May pustahan kami. May pustahan kami. Kasi may bet kami. May bet kami. Kanya-kanyang bet. Oo. Kaya may pisikalan, oo. Kasi gutom na ako dito, ako pa natalo. Gutom na ako natalo. Si Smokey na OG host ng programa, very thankful. I love comedy. Mahal na mahal ko ang komedya. Kasi dito na ako nagsimula, dito na ako lumaki. Malamang dito na rin ako kukunin ni Lord sa pag-comedy. Pero habang kaya ko pa talaga, gusto ko nagpapatawa. Gusto ko nagpapatawa. Panibagong blessing naman ito para kay Uge, na bukod sa Takeshi's Castle ay may MMFF entry rin na Becky and Badette. Ganito na lang, sinusunod ko lang talaga yung sinasabi nila na, pwede ba sabihin? Pwede yan. Trabaho, ipon, travel, enjoy. So, sa madaling salita, T.I. Si Sasa naman, may say sa mga tumataas ang kilay na inhilera na agad siya sa biggest comedians ng bansa. At kahit tag siya bilang baklang kanal, more than that daw si Sasa. Ay, hindi problema yung kung saan ka nang galing. It's just that saan ka magtatapos at kung saan ang goal mo, 'di ba? So alam mo 'yon, talagang hindi siya for me hindi issue sa akin yung pambabash. Isipin mo na lang galing sa kanal pero puro castle ang ginagawa. 'Di ba? Oh. Social climber kasi ako. Kaya gano'n. Mapapanood ng Takeshi's Castle sa November 16 sa Amazon Prime Video. Right. Tinodo talaga namin to ngayon. Talaga yung binu. Yes, muling magbabalik Miss Universe ang ating Miss Universe 2018 na si Catriona Gray bilang host.
Sa anunsyo nga ng Miss Universe Organization, muli siyang tututok sa mga backstage na eksena, kasama pa rin po si Zuri Hall. Main host naman sina Jeannie Mai, Maria Menounos at ang dati na ring Miss Universe na si Olivia Culpo. Update naman tayo sa ating pambato. Patuloy pa rin po ang pangunguna ni Michelle D sa Voice for Change voting ng Miss U. Bayanihan pa rin tayo mga kapatid, hindi lang po sa advocacy race na yan, kundi sa mismong fan voting. Download na po ng Miss Universe app. Ginaaliwan ngayon ang kwento ng isang aso sa isang port sa Bogo City, Cebu. Si Bantay Maamuna, abay maaasahan pa sa pagdadaong ng mga barko. Ang kwento ng asong si Kilay, the port alalay, sa Frontline Balita ni John Aroa. Kahit na gabi, basta may daraong na barko sa pantalang ito sa Bogo City, Cebu, tatahol at mag-aabang ang asong ito. Ang susunod na eksena riyan, humihila na rin ng lubid ang aso. Ang video na yan viral na at ngayon pumapalo na sa halos 3 milyon ang views. Meet Kilay, ang wonder aso at port alalay ng pantalan ng Pulang Bato. Bukod sa kanyang pambihirang video, trending si Kilay dahil sa kanyang nakakaantig na kwento. Nila dito kay walang pagkakain doon. May napilay ba? Dito tapos pag alis ng barko, iniwan siya dito. Ayon kasi sa mga kaibigan ng port workers, sadya na lang iniwan sa pantalan si Kilay. Regular nang nakikita si Kilay dito sa pier. Alaga kasi siya ng isang tripulante ng barko. Pero dahil bawal isama sa trabaho at nabago ang ruta ng pinagtatrabahoan ng kanyang amo, matyagang naghihintay si Kilay sa pagbabalik nito. Gayon pa man, dahil likas na matulungin si Kilay, alaga siya ng halos lahat ng mga nagtatrabaho sa pantalan. Napamahalan namin si Kilay, kaya kung ano naman ang gawin namin, tumutulong siya. Para nang kasama namin sa trabaho. Sa lahat ng aso dito, siya lang tumutulong sa amin. Minsan nang nahuli ng dog pound si Kilay, pero dahil na rin sa pakiusap ng lahat ng mga empleyado at tripulante, kinupkup na siya ng pamunuan ng port. Bali, exemption to the rule na lang siya rito. Kasi ano naman siya, papunado naman siya, meron siyang tag na collar na rito na sinuko. So, sa ngayon, dito siya sa port. Pangako ng Pulang Bato Port ang pagiging malambing, masipag at matulungin ni Kilay. Susuklian nila ng pagmamahal hanggang sa siya'y nabubuhay. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Galing naman ang asong yun. Adorable. Cute eh, no? Tsaka parang lagi siyang masaya, nagwawag yung tail. Saka ang matindiro, umaalalay siya doon sa mga tao, di ba? May silbi. Best friend. Yan, Bakit best kaya friend. Kilay ang pangalan niya? Sabi nga ni Jamie, Kilay is life. Mga aso talaga misteryoso, no? Hindi mo alam talaga kung ano yung kanilang mga iniisip. Iba yung pagmamahal niya nila, no, mararamdaman. Ramdam mo lang, kahit di nila nasasabi. Kayo ba? May mga aso ba kayo? Meron. May Yes. si Melo Boy. Shout out kay Melo. Ako Ikaw meron ka, di ba? Nakikita ko. Oo, nakikihiram ako. Hindi talaga akin yun, pero hinihiram. Inaangking ko. Pero kasi nakakatulong talaga sa mood eh. Totoo. Nakakawalang Tanggal pagod. stress yan. Pag-uwi mo. Oo, whether imported o ano, aspin, okay lang yan. Basta't meron kayo aso sa bahay. Oo. Oo, yung mga aso, di ba? Malambing. Ay, dahil wala akong sariling aso, baka naman sa Pasko. Ay! Bako papu! Makianimen! Bigyan kita ng aspin. Meron Marami ka, kami yan. basta mabait Oo, ayan. Dahil meron ka pa namang 47 days bago magpasko. May time pa. Oo. At yan ang mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alama at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Kasama sila Tito Mikey Reyes at MJ Marfori. Ako po si Julius Baba. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas!